Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang inyong last in November. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Ano ba ito? Ba't limakta? Oh, the lovers. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapa ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung energy nyo lang ang gusto makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Pisces. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi nag-resonate sa inyo, huwag nyo na lang din ipilit. Okay. Tingnan natin. Gusto ko kasi sunod-sunod siya. Okay. Ingat-ingat, no? Ingat kayo. Kasi, may nakita ko ditong tao na makasarili, no? May tao na makasarili, and then, pero ang nakikita ko sa inyo, there's a new beginning. Ibig sabihin, kung yung may mga taong naging makasarili sa buhay nyo, and maaring naging natapos na kayo doon, no? Ay, na-hope natapos na kayo doon, no? And also, ingat kayo sa mga panglilinglang. May mga maling magagawa or nagawa akong nakikita dito. Pero, siguro it's time na rin na magpasya if ever na may mga mali. Itama yung mga mali, ganyan. Maging mas matalino kasi may kasuspetsang tao, no? Or mangliling lang sa'yo. Baka nanliling lang na ngayon, no? Hindi siguro din, maaring yung sarili mo rin, no? Maaring ikaw rin kasi si Fox. Maaring handito yung sitwasyon na nililing lang mo rin yung sarili mo kasi maaring malungkot ka deep inside pero outside pinapakita mo sa tao na you're okay, no? Kumaga may mga pinagdadaanan ka sa sarili mo inside at ayaw mo yung makita. Kumaga, okay lang din naman kasi hindi mo naman kailangan din na mag-explain sa ibang tao about your feelings kasi hindi ka nila maiintindihan. At ma-judge ka lang din nila, no? Sa nakita ko dito. Basta kung ano yung mga dapat na hindi na ikwento, huwag mo na lang ikwento. Kasi malay mo may mga nagpapanggap talaga, di ba? Kasi may pangliling lang tayo. Malay mo may mga nagpapanggap na friend mo sila or hindi sila madaldal, di ba? Ingat na lang din tayo. You know? And also, handito rin yung there's a transformation ako nakikita sa'yo. Siyempre may mga paglaya rin ako nakikita dito. Or mas minsan siguro gusto mo talaga na mapag-isa for a while, no? May mga changes and movement, may mga sitwasyon na nagiging flexibility ang ginagawa mo. Transition or flexibility, something ako nakikita sa'yo. And also, may mga emotions din ako nakikita na mararamdaman mo. May mga feeling emotion o kaya siguro night shift ka, ganyan. Kaya minsan nakita ko yung night sa'yo, no? And dito rin yung may mga enlightenment when it comes to your intuition. You need to trust more to your intuition. Ang sinasabi dito, yung iba dito is may mga imagine daw kayo, imagining something. Ako nakita. Yan, may mga imahinasyon, ma-inspire kayo sa mga ibang bagay o sa panibagong bagay na mangyayari sa buhay nyo this time. No? Kasi there's a transformation or may new beginning ako nakikita sa inyo. Yan, halimbawa, alam niyo naman siguro yung new beginning, Ang new beginning kasi is not lang naman dahil sa may bago kang trabaho or bagong nangyari something sa'yo. Kahit maliliit na bagay, ganun. May mga new beginning na may nag-move. No, may nag-change in movement sa buhay mo this time. May papuri daw, may mga tao na pupurihin ka, no, dito sa ibang parte ng buhay mo. Tingnan natin, Pisces. Ano ang energy ni Pisces? Energy ni Pisces sa last in November. Pisces. Energy mo is, we have the
the Two of Pentacles. Universe, ano naman ang parating kay Pisces? Ano ang parating kay Pisces? Sa may makikita? Ano ang parating kay Pisces? Strange. Oh, ang ganda. Ano dapat iwasan ni Pisces this week? Dalawa. Parang pinag-ano kayo. Dalawa daw. Okay. Tayo muna natin yan kasi ayoko na. Naku, ingat ka. There's a sneaky person. Bakit po ang energy niya is the Two of Pentacles this week? Bakit po? Bakit yan? We have the fire in Sagittarius. About yan. Okay. Okay, we have the Earth in Capricorn, the fire in Sagittarius, the air, 6 pala, 5 nga. The air in Aquarius, and also we have the King of Wands, the fire element dyan. The Earth in Virgo, and we have the air. Ang element mo ngayon. Sabi ko sana, ang element mo ngayon. Ang ano mo ngayon, energy mo this week is, meron kang mga gagawin na isang sitwasyon na it's more on, task. No? May mga task kang gagawin. This week, maaring ito is related to your work. No? Sa nakikita ko dito, sa iba sa inyo. May mga task ka daw na gagawin related to your work or mga activity na gagawin mo, ganyan. Handito yung task or priority, no? Baka sa pera din, no? Nakikita ko dito, pera or work to eh. Yan, nandito yung situation na maaring gagawin mo or ifo-pursue mo yung isang bagay na alam mo is tama. Ganun. Baby! Yun ang gagawin mo. Gagawin mo daw yung sitwasyon na yun. Kumbaga, kung siguro magsasalita ka, ganyan, or gagawin mo. Also, communication is dito kasi, no? Yan, may mga gagawin kang task or priorities or i-evaluate ka na isang situation this week, ganyan. O kaya kung meron, halimbawa, isa work mo, halimbawa, merong hindi nagkakasundo, ganyan, o magkakaroon ng bulihan, o hindi talaga pagkakasundo, ganyan. Ang nakikita ko dito, maaring this time is magkakaroon na kayo ng peace, ganyan, no? Kasi nakita ko yung wounded nito. Kung saan man parte ng buhay mo to, no? Yun, marang handun na yung harmony. Magkakaroon na lang ng harmony or magiging handun talaga nandito talaga yung flexibility, no? Kumbaga lumabas flexibility dito sa card natin. Maaring gano'n, no? You try to make it balance na lang yung situation, no? Sa nakita ko dito, para magkakaroon lang kayo ng peace of mind. Kahit na kahit na nandito ka sa deep wound mo na situation. Kumbaga, nagpapakatotoo ka lang naman, no? Kumbaga, handito yung conflict na yung is tapos na, kung hindi kayo nagkaintindihan in the past, is tapos na. Yan. Yung iintindihin mo lang din. Siguro yung iba sa inyo, intindihin nyo lang at ayaw nyo ng gulo at ayaw nyo ng away. Ayaw mo na ng sad. Kaya, kumbaga, magtatapos na yung part na yon. No? Kumbaga, mas magkakaroon ng contentment. Ganun. Kumbaga, mag-end na yung conflict if ever nagkaroon ng conflict o hindi pagkakaintindihan, ganyan. Yung stress in the past na mga nangyari, this time daw is mag-ano na yun. This time is magkakaroon ng harmony and peace, ganyan. No? Or flexibility. Ganyan. Kumbaga, there's a new beginning or there's a new journey this time sa'yo, this week. Yan. May mga bago ng pangyayari at bago ng mga gagawin, no? Yung idea mo. Kumbaga, hindi na yung you are free in the past sadness or if you are bullying, ganyan.
kung nagkaroon ng mga challenge in the past, ganyan. Wala na. Ngayon is you are, you are starting a beginning of your journey, beginning na uli na yung energy, masigla ka na uli, ganyan. Anak, aray ko, sakit ng, naano mo yung ulo ni mami. Kumbaga maibabalik mo na yung, this week is maibabalik mo na yung power mo. Pero ako. Napaglaruan ni mami. Alis na anak, dito. Tingnan natin. Meron ng pagkakasundo. Kung this is sa work or sa relationship, meron ng pagkakasundo or reconciliation. Ganyan. There's a peace na. Tingnan natin ang parating sa'yo. This week is a peaceful week sa'yo. Bagong sigla, bagong power, bagong energy. Diba? Dito na yung yung iba sa inyo, baka excited na kayo na magtrabaho, excited na kayo sa excited na kayo sa mga bagong simula uli ng inyong situation. Tingnan natin, bakit po strange ang kanyang parating. Ano yan? We have the fire in Leo, the water element. We have the air in Gemini. And we have the earth in Capricorn. And the Leo also. Ang energy mo. Ang parating sa'yo is you are focusing, magpo-focus ka daw ngayon sa trabaho mo. Sa mga gagawin mo. Trabaho, activity, ganyan. Akong nakikita sa'yo. Also to yourself, no? You are focusing now to yourself. Andito na rin yung inner strength mo. Kumbaga, bumabalik na yung confidence mo. Also, this week is magiging busy kayo, no? Sa nakita ko. Kasi there's a new horizon ako na nakikita sa inyo. No? Andito na rin yung situation na, sabi ko nga sa'yo, may mga busy na kayo. Kumbaga, meron na kayo ngayon na paninindigan this week, yan. Handito na yung communication sa ibang tao, magkakaroon na uli ng there's a merong partnership. Merong partnership, may collaboration, coordination, ganyan. Ako nakikita sa'yo. Dito. Kasi in the past, na nakita ko dito parang, kasi like dito, di ba, sabi ko sa'yo, parang nahandun ka sa sitwasyon mo na naghanap ka ng tamang directions in life. Pero this time, there's a new horizon and you're focusing right now sa sarili mo. Yan, focus ka na sa sarili mo. Andito na rin yung lakas ng loob mo, katapangan. Yan. Bumabalik na talaga yung strength mo and confidence mo this time. Naninindigan ka na. Kumbaga, pinaninindigan mo na yung mga bagay-bagay this time. Also, meron daw makikipag-usap sa'yo. Ako nakikita. Tingnan ko. Meron makipag-usap sa'yo. Bakit kasama mo to sa trabaho? Ikaw or siya, no, ang makipag-usap sa'yo. Vice versa tayo. Hindi ko alam kung you are offering or siya is mag-o-offer siya sa'yo ng tulong. Yun na nakita ko. Parang tutulungan mo siya. Parang magkakaroon kasi kayo ng I don't know if this is a teamwork. Ako nakita, maaring dalawa kayo o tatlo. Ako nakikita na magkikita kayo. Ganyan. Parang may pag-uusap. May aring itong tao na to isutulungan kanya or ikaw tutulungan mo siya. No? Dito. Kaya medyo magiging busy ka. Sa nakita ko dito. O kaya naman, basta may collaboration siya. Sa trabaho mo man yan or kaibigan mo man siya or sa tingin ko siya, hindi ko nakikita na malayo yung niya. Malayo yung edad. Parang hindi siya ganun kalayo. No, ako nakikita dito. Oo, they're offering you. Basta ganun, parang something offering ang mangyayari kasi Maybe help. Maring itong tao na to is magsishare siya ng goal sa'yo or siya is magiging lang sure. Parang merong mapagkakasunduan na pag-uusap.
Ganun ang nakita ko. Maaaring ito is related to a money or to a work, ganyan, or pagtulong, ganyan. May tutulungan ka raw. Or vice versa. Merong collaboration kasi ako nakikita eh. Partnership and collaboration. May dealing. Sa iba is a dealing. Ganyan. Sa iba is a teamwork. Ganyan. Sa iba is maaaring magkakaroon ng pag-uusap for a plan. Ako nakakita sa'yo. No? Ganun. Yan din, maaaring pag-iisipan mo to. Bagay na to. O iba dito, friend. Iba dito is a friend. Ako nakikita. Maaring sa iba naman is, may mag-aaya sa'yo na maaring 3 kayo, no? Or 3 or 4, ganyan. Ako nakikita, maaring aayain kanya lumabas, ganyan. Maaring may pupuntahan kayo, ganyan, mag-chill-chill. Kung sino man siya, basta may 3 ako nakikita. 3 or 4. Tingnan natin, batang dapat mong iwasan is the 9 of Wands. More Wands pala to. Bakit dapat na iwasan niyo? Bakit po? The Devil. Bakit Devil? Andito ka. Ang gagawa mo? Ang gagawa mo dito. Para saan? Pwedeng explain about what? Ano yan? Explain mo pa. Explain nyo pa po sa akin. Bakit? Anong dahilan? Oh, okay. Tapos na to? Tapos na to? Bibigyan ko ilin niya. Halika ka dito. Ang bango naman ng anak ko. Oh, kabango. Okay, we have the fire. We have the fire in Aries. We have the earth element. The fire in Leo. The earth in Virgo. We have the earth in Capricorn. Capricorn again. And we have it's water and Pisces. And we have Leo again. Fire in Leo. Dami mo ng Leo. Ang daming fire sign. You have also the fire in Sagittarius. Okay, ang dapat mong daw iwasan is yung sitwasyon kasi you have a challenge actually. Yung sitwasyon na may tao daw, kasi we have the devil. May tao daw dito na, I don't know if there is a competition. Akong nakikita dito. No, para may competition or merong tao na disloyalty sa'yo, no? May tao dito na magiging disloyal daw. Meron daw na tao na malulukohin ka or lilinlangin ka. No? And then, ang nakita ko itong tao na to is meron siyang pagkasakim. Sarili niya lang iniisip niya. Or a situation of about what? Siguro, ang nakikita ko dito is, siguro may mag-aaya sa'yo, no, na may isang tao, ba't may pangluloko? May taong mag-aaya sa'yo. Pero, siguro yung sasabihin niya is hindi totoo. Yun ang nakikita ko sa kanya. Parang hindi siya totoo. Kasi pag sumama ka sa kanya, it's a failure. Halimbawa, may nag-aya sa'yo na punta tayo dito, punta tayo dyan, pero hindi pala yun yung pupuntahin nyo. No? Maaring pumunta kayo sa hindi magandang place, baka mag-inuman kayo. Halimbawa. Yung sasabihin niya is hindi iyon. Kung ano yung sasabihin niya, hindi yun totoo. Hindi yun totoo.
Ano ba sasabihin? Paano ba yun? Basta alam nyo na yun. Talino nga kayo sa akin eh. I-gets lock nyo na lang. No? Yung sasabihin niya sa'yo, yun nga paniling lang. Baka nga ayain ka nga niya sa hindi niya. Yung sinabi niya, hindi doon yun. No? Kaya nakita ko is pangliling lang. Pero if this is related to a money, mag-ingat pa rin kayo, syempre, di ba? Yan, ang nakikita ko dito is this person is para sa pangkasariling kasiyahan lang niya. Itong pag-aaya na to, no? Pangsariling kasiyahan niya lang. Basta siya, masaya siya. Pero ang nakikita ko dito, hindi ka sasama. No? Umiwas ka na lang daw. Kasi parang hindi ka sasama sa kanya. O, kung ito is talagang pangloloko, wag ka na kasi andito talaga si Devil, di ba? Pangkasariling kasiyahan lang niya to. Itong pag-aaya na to, or itong pagsasalita na ito, is pangkasariling kasiyahan lang. Kumbaga, dito yung sakim, may pagkasahim siya, actually, or yun nga, sarili lang di iniisip niya. Nakikita ko dito na medyo iwas ka, no? Kung sasama ka sa kanya, is parang hindi rin ikaw ganun magiging masaya. Or maybe sa iba sa inyo is yun, kailangan nyo umiwas or iiwas kayo dito sa sitwasyon na to. Kasi, andito na rin kayo sa sitwasyon nyo na tapos na ako dyan. Parang ganun. Parang, I'm transforming right now. No? Kumbaga, pero handin pa rin yung sitwasyon na na iisipin mo siya. Darating ka pa rin sa part na pag-iisipan mo kung sasama ka or hindi. Pero ang nakita ko sa'yo is, medyo maguguluhan daw yung isip mo, magulo yung utak mo dito. Pero ang nakita ko is hindi ka sasama. Hindi ka sasama. Kasi maaring ikaw is, you have too much responsibility sa ngayon para gumastos ng pera. O kaya, too much responsibility na iniisip ng mga problema or you're struggling with something or mga responsibilidad na dapat mong gawin this time. Kaya, ang nakita ko sa'yo, hindi ka sasama dito. Huwag ka lang sumama. No, sa nakita ko dito. Kasi ang nakikita ko dito is, hindi siya good sa'yo if ever na may mag-aya sa'yo na ganito. It's more on pangliling lang dito, no? Sa iba naman sa inyo is ang nakikita ko is there's a lack of, kasi nga dahil kung mag-aaya, di ba? There's a lack of communication or lack of cooperation ang mangyayari dito sa sitwasyon na to. Maaring hindi mo magustuhan yung mangyayari or magkaroon ng away, no? O kaya mainis ka, ganyan. Mairita ka, parang bakit naman ganun? Hindi, parang iba naman yung yung sinabi mo sa nangyayari this time, no? Maaring mainis ka lang, ganyan, no? Sa iba dito, wag naman sana kayo mag-away if ever na sumama ka dito. Pero ang tingin ko, hindi ka sasama. Sa iba sa iba. Pag sumama kasi magkakaroon ng ganun, may inis ka lang daw. May inis ka, tapos parang ma-disappoint ka dun sa mangyayari kung sasama ka. Pero it's up to you kung sasama ka or hindi It's up to you. Kasi madi-disappoint ka lang daw, maaring mainis ka, o kaya maaring may makaaway ka or hindi magkasundo-sundo. Yan. O kaya handin yung may mga disagreement na mangyari sa iba, no? Sa iba, handin yung mga magkaroon ng struggle, malaki man o maliit yan, no? Nakikita ko dito. Ingat ka pa rin. Kasi, kung sino man itong mga tao na to. Diba? Tingnan natin. Ano ba yun, ate? Nag-ayos ako pero nasira din. Ano yun? Tingnan natin ang love. Alam niyo naman ang love, diba? Love is sa lahat. Kamusta po sa love? Friend, kapatid, anak, karelasyon, samahan sa trabaho. This week, kamusta ang love kay Pisces? Is the King of Swords. Advice niyo po kay Pisces Universe. Dalawa yung advice niya sa'yo, The Death and the Page of Swords. Okay, thank you po. Universe, bakit po ang love niya is the King of Swords? Bakit po King of Swords? Ay, anak, ano to? Tumatapon na to. Popo mo to ba? Ano ba yan, mami? Bakit? About?
Ano yan? Bakit po? Ano pang bang resulta nito? Okay. Sabay ganun ni ate, no? We have the air element. We have the Earth in Taurus. And we have the the fire in Pluto. The fire in Aries. We have the Earth in Capricorn. We have the water in Pisces. This is you. And we have the water element. Oh, dalawa yung King of Swords mo, oh. Okay. And we have the 7. 7 of Cups. Yung mic ko namalagay sa dibdib ko sa loob. And we have the water and Scorpio. Okay. When it comes dito sa love na to, tinay niya ako, sino to ha, sa buhay niyo. Baka kapatid mo to, o karelasyon mo, ganyan. Dito, in a week, this love, in a week, no? Teka lang, hindi ko makita. Hindi ko makita yung card. Hindi ko mabasa. Wait gusto kong basahin yung card maigi. Meron ka daw isang sitwasyon na didesisyonan. Or, meron sitwasyon dito na nagiging flexibility ka, no? O kaya, handito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng choices in life, no? Either you will go or moving forward sa plano, or pero pinag-iisipan mo siya. Dito sa sitwasyon na to kasi may tao na sinasabi dito na what comes this, may tao na hindi ka pahalagahan, no? May tao na, I don't know, parang hindi siya balance Hindi siya balance actually. A person na hindi walang pagpapahalaga. Maano itong this relationship is hindi ka pinahalaga. Kumbaga, ikaw lang yung, kasi ikaw kasi maintindihin ka actually. Very understanding, ginigib mo talaga yung, as long as kaya mo tutulong ka, emotional, financial, or spiritual man yan, ganun ka. Pero, dito sa sitwasyon na to, itong taon na to is hindi ka totally binavalue. Ang nakikita ko dito. Sinasabi rin naman dito na itong taon na to is maaaring nagsisinungaling sa'yo. So, nakikita ko dito. Yes, they care. Handun to naman yung, kasi may offering. They always say sorry, or they always offering, or handito siguro yung sitwasyon na kinakausap ka niya palagi. Maaring ganun. Pero, ang nakikita ko dito sa taon to, hindi ka niya pinahahalagahan. Oo, ang nakikita ko dito. Kaya sinasabi dito ni angels mo is you need to be aware, no? Kailangan mong magdesisyon ng tama. You need na use your head when making a decision, no? Dito. Kumbaga, kung aalis ka or mag-moving forward ka sa isang situation mo or mga gagawin mo o in this relationship, kailangan mo magkaroon ng self-evaluation or i-evaluate mo yung sitwasyon na to, no? Sa nakikita ko dito. Kung nararapat or dapat, ganun nakikita ko dito. Kasi hindi ko nakikita na Ang nakikita ko dito sa tao na to is more on kasakiman, more on sarili niya lang iniisip niya. Ganun. This person is a lack of generosity. Yan, hindi siya totally helpful para sa'yo. Hindi siya nakakatulong at hindi siya makakatulong kasi sarili niya lang iniisip niya dito. Umagahan dito yung siguro sa sobrang bait mo, they abusing you, no? Sa nakita ko dito. They abusing your power. O kaya vice versa tayo, ha? May nakikita ako itong tao ba to? Sabi ko sana, ito bang tao na to is nangutang sa'yo? Yan. Parang may nakikita akong pag-utang.
Hindi ko alam kung sino yung may nangutang sa inyo. May nakita akong tao na hindi nangutang or tao na baka may mangutang sa'yo, no? Sa iba sa inyo, baka may mangutang sa inyo at hindi kayo mabayaran, no? Ang nakita ko dito this week. Baka may manghiram or maaring may utang siya na hindi na niya mabayaran, ganyan. Tapos nakikita ko rin doon sa sitwasyon na yun na mag-ingat ka rin kasi meron akong nakikita na baka kayo is ma-scam. Huwag kayong pirma ng kahit na ano or huwag kayong basta you need to be aware this time. No? Merong tao dito rin. Anak, ano ba yan? Tumalsik sa mata ni mami. Meron dito ako nakita na when it comes dito sa sitwasyon na to, inequality ako nakikita. Alam niyo na yun, equality. Explain pa ba ako? Sabay ganun, no? Yun. Ganun. Hindi siya equal. Tapos, meron din ako nakikita dito na sa iba naman sa inyo is, meron tao dito na kailangan kanya sa panahon na kailangan kanya. Tama ba ako sa Tagalog? Kailangan kanya hindi para sa inyong dalawa. Para sa sarili niya. Ganun. Gumaganahan dyan siya, handito siya. Nag-i-stay ako sa'yo because of not a love. Because kailangan kita. Ganun. Ganun nakikita ko. Pero they care. They care. Andun yung mas na ang nasa kanya kasi, ang sa kanya kasi is mas pabor sa kanya yung gusto niyang gawin. Kanya, mas nagiging pabor sa kanya. Hindi pabor sa'yo. Ganun. Bakit ang advice niyo po is the death and the page of swords? Bakit po? The earth and Virgo and the air element. Ano, ang dami ko namang, ang daming dumidikit sa akin, anak ah. Ang dami kong tissue na nagastos. Pwedeng explain niyo po. Trust your intuition ah. About saan? Okay. Ang advice sa'yo is, kailangan mo daw ngayon ng transformation, no? Pag-aralan daw yung mga sitwasyon na meron ka sa ngayon. Kailangan mo daw maging matalino this time. Maraming idea na papasok sa'yo this time, no? Ang nakikita ko sa'yo dito, idea para maging maayos ang buhay mo, or idea to transform you, or to start a new beginning in your life, no? Kumbaga, this is a time na kailangan mo na mag-revert, mag-move on, or i-let go yung mga bagay na hindi naman makakatulong sa'yo. And then sinasabi dito rin na kailangan mag-focus in what you have right now. Focus ka ngayon sa future, kailangan din. At protektahan mo ang sarili mo. Harapin mo yung mga takot mo. Sinasabi dito, and also, is mayroong, kumbaga, lakas ang loob, strength, ang sinasabi dito. Alam mo daw sa sarili mo kung ano yung tama at mali. No? Kailangan mo ngayon na mas maging matalino this time. No? And then, also, kung may mga dissatisfaction na nangyari sa buhay mo this time, or may mga mangyayari this week, no, sa nakita ko dito, don't be stuck. Huwag ka magpa-stuck doon. Ang kailangan sa'yo doon is i-let go mo yun at isaayos mo yung sarili mo. At yung sitwasyon na yun, sa nakita ko dito, huwag ka daw magpakatanga. Huwag ka magpakatanga. Huwag ka magpakatanga or kung alam mong mali, huwag mong gawin. No? At kung hindi naman good para sa'yo, huwag mong gawin. Baga sinasabi dito. And then, kailangan mo daw maging mas more matalino
kontrolin mo din daw yung sitwasyon mo na meron ka sa ngayon. Kailangan mo daw dito is the logic organize ng buhay mo. Kailangan daw sa'yo i-disiplina this time, no? And huwag ka daw magbulag-bulagan sa isang sitwasyon na kung alam mo namang mali at hindi makakatulong sa'yo. Huwag na lang, no? Mas more kang maging smart this time and kailangan mo use your wisdom to clarity, no, yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Ganun yung sinasabi. Control, and patient din, sinasabi dito. May magbubukas na bagong pintuan para sa'yo. Mag-take it action ka, and you need to be aware din na, kailangan na. And also, mag-meditate ka daw, ganyan, o kaya, focus ka sa mga new opportunity mo this time, mga new opportunity or mga new idea na papasok daw sa iyong mind or intuition this time, no? Ang sinakita ko dito. Kasi meron daw siya, maaari may i-offer sa'yo or may magbubukas ng bagong pintuan para sa'yo na you need to receive yung sitwasyon na yun. Maaaring ito is in idea, ganyan, sa nakita ko dito. Yun lang. Yun lang. Mas maging smart ka ngayon. Arigatou namasikat.